Hihirin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. Mahal ko kayo, Mr. Chair. Ano ba sabi niya? Salamat kaayo, Doroy. Di ba yan yung mga dialogue niya? Mahal ko kayo, mga Doroy. Mga palangga, ito isang malaking kasinungalingan. Alam naman, si Virus, very dilaw yan. Kung mahal na yung taong bayan, dapat, dahil sabi ko nga, si Virus, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, ay nagwewelga na ang bigatla. Okay? Nagwewelga na yan siya sa di ba, very anti-Marcos yan. Ngayon, yung pagnanakaw ng mga bangag, yung mga mali-maletang ninakaw, trillions, tahimik siya. So, ibig sabihin, wala namang pakialam si Virus sa OFW. Wala siyang alam sa Pilipino kasi kung totoo yung laban niya in the past, na anti-Marcos siya, na sinasabi niya mga Marcos magnanakaw, dapat ngayon pa lang, ay dapat the moment na umupo yung mga bangag, dapat tinuloy-tuloy niya yung pakikipaglaban niya katulad ni Dilimang, mahilig din sa bototitis. Kasi ngayong araw na to pag-uusapan natin ang mga bototitis, ang mga susobels. Right, Let? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. So ngayon mga palaga, walang pagmamahal si Virus sa inyo. Okay, yung mga nag-support sa kanya, nagalit na galit ngayon, noon kay Bangag, eto na, isang hilat siya na ang kanilang mga bituka, kain-suka na talaga sila. So meaning, from the start, Risa Virus is not for you. It's not for the country. Kasi kung may pinaglalaban ka, sa simula pa lang, sa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, o nagwawagayway ka na ng bandila ng mga rebelde, di ba? Nagbawagayway ka na para ka sa bayan, dapat at naniniwala ka at sinasabi mo nung kabataan mo, nakita mo, di ba? 9 years old ka pa lang, Virus, nagrarally ka na ng mga Marcos ay magnanakaw, pero tahimik ang jutang gininang iyak na kulang sa giyot, katulad ni Amy Marcos, na kunyari, sana matanggap niyo yung mga pangarap niyo. Mahal ko kayo kaayo, bigaon, 'di ba? Ganun ang mga acting ni Virus. So mga kababayan, lahat ito bullshit. Kasi yung mga hinayupak na mga dilawan na yan, na mga salot sa bayan, yung mga pinklawan na lumaban noon kay Marcos, iisang kulay na sila ngayon. Iisang kulay, ang kulay ng pagnanakaw. Kain suka talaga, sabi nga ni Jem, kain suka si Risa, Virus, NPA, bayaran ni Marcos, bangag. May insertion kaya tahimik sa flood control, sabi ni Mia Pochi. 'Di ba? So talagang Virus kaya bad. So yan ngayon. Well, Semana Santa sa inyo, no? Walang Semana Santa sa pamilyang ito. Dapat kailangan bolja kayo ng mga jutang genimis. So, drama queen talaga. Napaka-drama queen talaga mga darada niya, kunyari paiyak-iyak sa harap ng OFW. Hindi ba kayo napapagod? Sabi ni Gloyan, kain suka kapares ni Lenny tanga. Hindi ba kayo napapagod na itong ang pinaglalaban natin, dati nilabanan natin yung mga dilawan, tayo yung mga bangag supporters, mga pulawan, di ba? Dilawan, pulawan, tapos ngayon nagsanib puwersa na naman. Yung mga ano na to, itong mga hinayupak na ito. And now, mga palangga, sabi ko nga, look at De Lima. Look, ayan yan, mahilig chumup-chup ng saba. Di ba? Wala na talagang pag-asa ang taong bayan kung patuloy kayo nagpapalinlang sa mga yawa na ito. Kung patuloy nyong hahayaan, yes yan. Okay? Kung patuloy nyong, ang tawag dito, kung patuloy nyong hahayaan, alright, kung patuloy nyong hahayaan na itong mga politikong ito
ay patuloy kayong lolokohin. Bakit kamo? 'Di ba? Ngayon, Semana Santa. Semana Santa, nagninilay tayo, nagninilay kayo diyan. Actually, sa Amerika, hindi namin masyado nararamdaman yan. Pero kayo, nagdadasal kayo, humingi kayo ng dasal sa Diyos na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, ang inyong mga anak na makalaya na kayo sa kahirapan, da. Pero after ng Semana Santa, after Monday, Tuesday, pagkabuhay, buhay na naman uli ang magnanakaw. Actually, kahit ngayong araw na ito, ay buhay na pa rin ang mga magnanakaw at patuloy sila nagnanakaw sa kaban ng bayan kasi dinadaan lang kayo sa kadyutahan. Katulad ni Amy Marcos. Pulawan na patay, madam, sabi ni Amy Marcos, ni Mangga. Okay, pakinggan muna ng acting ni Mangga. Puro kadyutahan lahat ng mga acting nila. Ano sabi niya? Ngayon, iniisip ko na ang dapat Ay, ito. Punta na. Ngayon, nagaman ba sa inyo lahat, Alpot? Bigatla. Teka lang. Mga hayop to, mga to. Okay, tignan natin. Tignan natin yung drama ni Amy para ma-interpret natin ng husto. Okay, tignan natin drama niya. Semana Santa message niya to. hingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Hingi sana ako ng tawad sa mga Duterte, higit sa lahat kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Pinahamak ko siya eh. Tanga! Mga kababayan, vested interest. Hindi siya dapat humingi ng tawad lang sa mga Duterte, sa taong bayan, dahil pinahamak niya ang milyon-milyong Pilipino na alam pala niya sa sinapupunan. Sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, si Bangag Jr., ay sumisinghot na ng pulburon. Itong si Amy Marcos, never ever niyong pagtitiwalaan ito dahil nung isinawalat niya na yung kanyang kapatid na nag-a-addict, mga palangga, wala naman din sa yun, although vindicated ang alindog ko, pero kung inilagay niya sa sworn statement niya na itong kapatid ko, nagsasmuggle ng pulburon, ng droga, at sinisinghot, may kaso kaagad yun dahil pwede nilang kasuhan at gamitin yung sworn statement niya bilang kapatid na nakita ng dalawang mata niya na ang kapatid niya ay bata pa lang at sa kasalukuyan ay nag-a-addict, pati yung si Sandro Marcos na nandyan sa Kongreso. Pero lahat ito palabas. Huwag kayo magpapalinlang kasi ginagamit ang mga Duterte dito. Malupit ang laban natin, mga kababayan. Even within our group, may laban. Kasi ganito talaga ang realidad. Hanggat hindi napupuksa ang mga demonyo, hindi matatapos ang laban natin. Tingnan natin to. Laban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Ang iyak pa niya, labas sa ilong. Di ba alam niya yung iyak na gano'n, si Presidente, nandito dapat. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin. Pero sa totoo lang, kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo. naisip ko pa nung kinakausap ko si BP noon noong 2021, wala siyang kabalak-balak sa pagtakbo. Mga kababayan, lahat ito ka dyan. Narinig mo niyo ba na nag-sorry si Amy Marcos sa inyo? Sa taong bayan na niloko niya? Mamaya, ano pa sinabi ng bruwa? Para sa national, nakarehistro na nga siya para may As nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national, nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, dapat biguin ang napakarami na sumusuporta. Iyak-iyak po, tangina. Sinabi ko sa kanya unang-una, huwag mong biguin ang mga Pilipinong napakarami. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago. Takanan to, no? Parang yung mga acting katulad kay Virus na parang kulang talaga sila sa chorvanes. You can't disappoint us. Maraming umaasa. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Yung tanging pag-asa ng nakararap. Ikaw lang ang tanging pag-asa. Dapat presidente pinatakbo mo kay Inday.
Hindi yung adik mong kapatid. Dapat ang pinush mo, si Inday ang presidente, si Bangag ang vice president, o hindi mo na siya pinatakbo. Dapat noon pa lang, ay hindi ka namin titigilan. Kahit ano pang gamit mo, lalo na ako. Dahil 2015, sinuportahan ko ang pamilya mong Bangag. Okay? Kaso, maaga pa lang, bago pa umupo, nalaman kong mga abnormal pala kayo at mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ka nga nag-sorry sa taong bayan. Puro Inday Sara, sorry kaluluo, yung mga Duterte, chuchu-chuchu, alpot, mga ganyan. Sabi niya. Kami. Ikalawa, Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. hindi tayo Hindi ko sigurado. naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yura. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi naman natin iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, ang babalo. Ka ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika. Hindi aping-api ang pamilya ng mga Duterte. Ang aping-api ang bawat Pilipino na pinagnakawan nyo noon magpahanggang ngayon ng mga kapatid ng pamilya mong mga demonyo. Yes, kung meron pang may lagpas sa demonyo, yun yung pamilya mo, Amy Marcos. Huwag ka magpanggap. Kasi kung totoo yung pag-disclose mo na adik si Bangag, inilagay mo sa papel yan. Sworn statement dapat at ikaw nag-push maaga pa lang ng impeachment ng kapatid mo para hindi si Sara Duterte ang pinagkakaisahan ng kapatid mo ng Bangag na administration. Kaya itigil mo yung script mo dahil hindi ka pwede sa kulang ka sa acting 101. Ang pag-iyak hindi galing sa ilong. Napinila mga Duterte. Putang ina. Total. Ngayon, nag-uusap kami. Ngayon, Sabi nag-uusap nga niya, kami. sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko na maakalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin. Isipin natin. Mayor ka lang. Ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao? Ang acting, tayo mo. Tingnan ang acting ng bro. Mindanaoan. Mabuti nga. Wala di namang ka, luha. Kahit pa paano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan. Puro drama, no? At least, kahit pa paano, kahit inaape, Kahit inaapi. pitch, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Asan sinabi yan tungkol sa tatay? So marami pala siya sinabi. 1 hour ago to. May sinabi siya tungkol sa hingiin ng sorry sa tatay niya. Asan na yung kaalpotan niya? Ba't nawala yun? Okay, tingnan natin. Reels. Teka, hanapin ko lang yung drama niya. Ito. Okay, I think this one. Kira, hindi na kami nagkausap ng Ay, ito. buhay pa yung tatay ko. Nabuhay pa yung tatay ko? Panahon ng magsisimana Santa. Ay, hindi. Holy Spirit na Hindi yan. at yun daw ang dapat iniisip lagi siya at mamamatay na. Kundi tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Wala na binibilin si Bongbong. Parating sinasabing ganun. Okay, alam mo, enough for this bullshit. Okay? Ulitin natin, mga kababayan, huwag pabubudol kay Amy Marcos. Sinabi niya, for sure, iba sa'yo napanood yung vlog. Number 1, yung acting niya, nakawawa daw yung mga Duterte. 'Di ba? Bugbog na bugbog. You know, hindi niya akalain na yung kapatid niya magaganon-ganon. Yes, sabi ni Tito, ang director niya si Daryl Yap. Unang-una ulitin ko. 2024 pa lang. Okay, nag-uusap kami. Daryl Yap, ayan, na sinasabing lalabas na si Amy kasi nga, sabihin niya na adik yung kapatid niya. Mga kababayan, ang strategy nila ay emotional appeal. Ginagamit ang Pangulong Duterte na kunyari, awang-awa sila sa pamilyang Duterte, awang-awa sila kay Inday Sara. Kasi nga, mga kababayan, ay
pinagkakaisahan ng mga maletas kongresistas at ng bangag administration. Make up your mind. Kung sincere si Mangga na ang kapatid niya ay panagutin at gusto niyang si Sara Duterte ang mag-take over, nung November, nung nagsalita siya dun sa INC, na sinabi niya, bata pa lang, alam niya na yung kanyang kapatid ay, eto, nabanggit na natin to, na isang addict. Okay? Kung matino ka na para ka sa bayan, ano ba pinag-usapan natin dito? Di ba para sa bayan? It's not about Duterte lang or Marcos o si Hoda. Ang pinag-uusapan natin dito kung paano makatakas sa kahirapan ang mga Pilipino ng 110 million Filipinos. Sabi ko, alam nyo, kahit i-impeach nila si Inday, magwagi yung mga hinayupak na yun. I'm just giving it hypothetically. Okay? Ang mga Duterte, hindi magugutom yan. Kasi, unang-una, may mga negosyo at may mga profesyon sila. Abogado, ganito, ganyan. Inday, si Inday, hindi yan magugutom. Ang asawa niya, abogado. Pero tignan ninyo, ang magugutom sino? Sino maapektuhan? Pilipino. So walang pakialam si Amy Marcos sa inyo. Kasi ginagamit niyo yung pangalan ng mga Duterte na awang-awa naman. Para naman kayo mabudol. Ay, ang galing. Suportahan natin si Amy Marcos uli sa 2028. Okay? So suportahan natin siya kasi concerned siya sa mga Duterte. Kausapin ko nga kayo. Kayo lalo yung mga palangga ko sa Europa, sa ibang bansa. You're not fighting for the name Duterte lang. You're fighting na para maupo, let's say for example, si Inday Sara o nung nakita nyo si Pangulong Duterte na may pagbabago talaga sa bayan kasi nakita nyo na may magandang ginawa, na may matinong ginawa. Hindi lang kayo na pangalan is Duterte or De La Cruz or San Pedro or whatever, ano mga pangalan. Hindi tayo lumalaban sa ganun lang, mga palangga. Kaya itong laban natin sa politika, hanggat malakas tayo, walang perfecto sa bawat panig. Kaya ngayon pa lang, yung mga matatakaw sa boto, katulad ni Dilima, yung mga nagpapahipo ng susubels, dapat ngayon pa lang pinupuksa na natin sila. This is not about sa mga apelyedo, mga pangalan, chuchuchuchu. Lahat ng haharang-harang at nakikita na natin na pwede kayong iskamin. Kung kaya kayong iskamin sa $1 euro na bulaklak, how much more kapag nasa loob na sila ng Malacanang at mag-kiss us kay Inday Sara? Ilang milyon ang kaya nilang nakawin? It's the same story. Yung laban natin sa Dilawan, sa mga bangagan, let's say for example, naupo na si Inday, tapos maghinayaan natin itong mga matatakaw o mga matatakaw sa buto o mga nagpapahipo, nagpapakita ng mga susong namamaga, ng mga retokadang suso. Wala tayong pinagkaiba. So, ang gagawin na lang natin, mag-vlog na lang tayo mag-vlog, dakdak na lang tayo ng dakdak. Di ba? Dakdak na lang tayo ng dakdak, pero wala pa rin pagbabago sa taong bayan. Kasi kung totoo si Amy Marcos, gusto kong buksan ang inyong mga isipan na panagutin niya si Bangag at sinasabi niya, nakikita na kay Inday Sara, nakikita niya kay Inday Sara na magiging good leader kasi yun ang konteksto ng mga pinagsasabi niya na magaling si Inday. Bakit hindi siya nag-file ng sworn statement noong time na binuking niya ang kanyang kapatid? At di ba, anong ginagawa niya? Pinagtatakpan niya yung kapatid niya. Obstruction of justice yun. Alam mo pala, nagsasmuggle yung kapatid mo ng pulburon. Kasi bakit? Legal ba ang pagbili ng pulburon o ng droga? Kung matino siya, mga kababayan, nag-report siya sa PNP, NBI, DOJ, o yung kapatid ko, imbestigahan nyo yan. Ito. Ako bilang kapatid, nakita ko kung paano sila simungat. Nakita ko yung mga pag-smuggle nila ng mga pulburon o ng mga pulburon na dinadala sa Malacanang o dinadala sa Ilocos o kung saan man, dyan sa Nara Street, di ba? Ilagay mo sa papel para kapanipaniwala kasi sa legalidad, wala yung saysay yung sinabi niya. Maganda lang yung pag-usapan dahil syempre inamin niya na yung kapatid niya addictus at ako ay vindicated pagdating dyan. Pero mga kababayan, pwede nga siyang kasuhan lahat. Nakita mo pala nag-addict ang kapatid mo. Nasaan kumuha yan ng pulburon? Saan nag-smuggle yan? Accessory of the crime pa siya. Pero ayaw na naman talaga matanggal yung kapatid niya. Okay?
Dapat, mga palangga, kung talagang mahal ni Amy Marcos, eto na lang, ulit-ulitin ko sa inyo. Kung mahal niya yung Pilipino, in the first place, hindi niya tinandem kay Inday Sara. Alam mo palang adik ang kapatid mo. Ang totoo kasing kwento niyan, okay? Akala ni Amy Marcos, siya ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kaso lang mas tuso si Lisa Tanas. Pareho silang demonyo lahat. Wala kang pagpipilian, kaya no more Marcos, never again. Lahat sila halos mga kawatan ng maleta. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, walang saysay ang pagsabi-sabi ni Amy Marcos, ni Mangga, na ang kapatid niya ay adik kasi hindi naman niya nilagay sa black and white eh. Hindi siya hindi siya pumirma ng sworn statement, hindi niya dinala sa tamang forum. NBI, PNP, DOJ, at ayun, ano talaga yun? Malupit na witness siya. Hindi gawa-gawa, hindi katulad kay Inday, fishing expedition pa yung ginagawa nila ngayon. Naghahanap lang sila ng mga ebidensya na pwede nilang ibato kay Inday. Kung talagang mahal ni Amy Marcos, si Inday bilang kaibigan, sana last year pa, o nung 2024 pa, nung binubugbog na si Inday ng pinsan niyang magnanakaw, si Romualdez, si Tambaloslos ng kapatid niya ni Lisa Tanas, dapat binlock and white niya. Siya na ang unang nag-file o gumamit siya kasi hodang sino ang gamitin niya mag-file ng impeachment sa kapatid niyang adik at siya ang mag-witness. Kasi nagsalita siya na ang kapatid ko, bata pa lang, ngayong Semana Santa, ibinilin siya ng tatang ko, ng tatay ko, ng ama ko, na yun, nabantayan mo yung kapatid ko. Anong ibig sabihin yan? Bakit pinababantayan yung kapatid niya? Kasi nga addictus dahil sinabi niya. Pababantayan ba yan kung nasa matinong pag-iisip? Yung mga pinagsasabi niya, ito nila daw pansit, mga tamtax dyan, nasugatan ng mga teacher, mga kaputahan, kaalputan. Oh my God. You have to do something. 2022 ko pa sinasabi sa inyo yun. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa drama ni Amy kasi ginagamit lang talaga niya yung Marcos kasi buwisit na rin sa kanya yung mga yung mga supporter na mga trolls ni Bangag na binabayaran. Okay? Yung mga trolls. Kung talagang senador ka, bakit, di ba, ang mga senador, ano bang trabaho niyan? Gawa ng batas para sa ikauunlad at ikagaganda na mga legislation chuchu para sa ikagaganda ng taong bayan. Bakit ba sila gumagawa ng batas? Para proteksyonan ang karapatan ng mga mamamayan, mga pag-aari ng mamamayan, kalikasan, edukasyon, jobs, lahat yan, di ba? Kung mahal niya, kayo, kung totoong mahal niya. Kaso, mga kababayan, hindi siya naman talaga totoong mahal. Pinatakbo nga niya si Bangag na Bangag eh. Dapat, siniguro niya. Okay, kung mahal niya, binidyohan niya si Bangag. Nakita na nga yung bidyong adik na nilabas ko na singot, hinahanap yan. Actually yung video na yan, ulit-ulitin ko, i-remind ko, hinahanap talaga ni Amy Marcos yan. Kasi gusto niyang bilhin yan. Di ba, Daryl Yap? Sinabi ni Daryl Yap sa akin yan. Diyos ko po. Sinabi niya yan na noon pa lang, noong 2022, nung una ko nilabas yan, nasabi ko one day may lalabas na video, alright, na nilalako yan for 10 million. Hinahanap na ni Amy Marcos yan. Diba? Hinanap niya na yan. Kasi gusto niya nang putulin yan. Gusto niya nang siya ang kumuha niyan para hindi na maere. Hindi yun na makita. Yan ang katotohanan. Huwag tayo maglokohan. Alam nyo yan. Sinabi ko sa inyo yan paulit-ulit. So, bawat banggit ni Amy sa pangalan ni Inday Sara o nakawawa si Pangulong Duterte, nasa na? O, nasa na yung pambubudol sa inyo? Naalala niya, pumunta siya sa The Hague. Ano sabi ng mga minions ni Amy? Yung mga bataan ni Daryl Yap, nako, ayan na, magkikita na, eto na. Nagpakalat pa sila, nalalabas na si PRRD. Ano nangyari sa hearing-hearing ni Amy? Napalabas ba si PRRD? Nasaan? Pumunta si Inday Sara sa Hague, di ba? Tapos pumunta din si Amy, mag-kesyo ang mga press release sila, mapapalabas na, ito na, magkikita na si Kaufman at si Amy. Ano nangyari? Nandoon ako. Puro lang kaipalan, nagkagulo-gulo nung pumunta siya doon. Well, ganun talaga. Yung mga kaguluhan sa Hague, mga kaguluhan sa bayan natin, kailangan yan mangyari para magising kayo. Kasi walang perpektong grupo. Sabi ko nga, kahit maupo pa si Inday Sara, magbubuljakan pa rin tayo.
Kasi hindi naman ang i-appoint ni Inday Sara, hindi naman niya yan maisa-isa. Hindi lahat yan santo o santa. Marami pa rin dyan magiging demonyo sa ngalan ng salapi. Ngayon pa lang nga, hindi pa nga nakaupo. Hindi pa nakaupo, pinagkikikila na kayo. Tapos nagagalit kayo, Marlica, ano ka ba talaga? DDS ka ba talaga or what? I'm not only for Duterte, the father, and Inday Sara. Dahil sila naman yung mainit ngayon, di ba? Sila naman yung sa national. I am for the truth. Yun ang katotohanan. So kung magsasalita tayo dito, mga palangga, kahit sa mga akala natin kaalyado natin, hindi ibig sabihin yan naghati-hati ka. Ibig sabihin ginugupit mo lang ang mga pokpok, ang mga alpot, ang mga nagpapakita ng boto. Yan ang katotohanan. Hindi nyo kasi matanggap, ang hirap ninyong ipaglaban o i-please. Sa kabila ng death threat ko, sabi niya, Marlica, nagati-hati, ni, alpot, mga gago. Well, kung gusto nyo talagang mabudol kayo, okay? Mabudol kayo ng mga gagong ito, na niloko kayo, yes, pinag-usapan ng Team Alindog, may mga bulaklak in optics, inuwi nila yung mga bulaklak. Ang estimation nila doon ng mga Team Alindog, nakakuha ng more than 1 million yung mga manloloko doon. Well, kung yan ang gusto ninyo, na magpabudol kayo every time, buhay nyo yan. Pero wag nyo akong pigilan na magsalita dahil mismo naglabas na ng website ang pamilyang Duterte na hindi pwedeng gamitin yung website nila o pangalan ni Pangulong Duterte o yung pamilya nila, never ever nagsusolicit ng pera o ng pambulaklak o ng pangkain o ng pan-t-shirt or what. Kung matatalino talaga kayo na sinasabi nyo supporters kayo ng Pangulong Duterte o supporters kayo ng Pilipino, dapat gising kayo. Hindi porket ay $1 lang naman yun. $2, ano ba naman bunganga mo, Marlica? Masyado ka naman, ganito, ganyan. Ikaw yung naghahati-hati. Mga ulul. Ang naghahati-hati yung mga scammers. 'Di ba? Yan ngayon. Tignan nyo nangyari na naman. Ano na nangyari sa Hague? Dahil marami nagme-message sa akin, hindi ko to pwedeng itago dahil si Pulong hindi nag-show up doon sa Malibuild. Yun ang katotohanan. Kaya hindi po pwede na porket sumuporta tayo kay Inday o sumuporta tayo sa Pangulong Duterte, magiging bulag tayo pag may something tayo nakikita. That's not Maharlika. Hindi ako binabayaran ng Duterte o kung sino mang kisihoda ni Bangag nung panahon na yun para hindi ako magsalita. 'Di ba? Kailangan yung malaman kung may sagro. Tulad ngayon, bago tayo pumunta dun sa Malibuild. Okay? I'm just disappointed. Kasi kami yung mga concern na tinatanong, bakit hindi pumunta si Pulong dun sa Malibuild, ganyan. Di ba sinabi ko sa inyo, baka may problema lang, sabi ko nga, may masakit ang ulo or ganito or ganyan. But it turned out pala, imbitado naman siya. Pinuntahan pa daw siya ng isang leader doon. Tapos ang sabi, susunod siya. It's really disappointing. Ako, sinuportahan ko si Inday kasi na-meet ko si Inday. Si Inday nakita ko kung paano niya isa-isahin ang taong bayan sa Australia sa Hague. Yung mga alpot nga lang umaharang dyan eh. Di ba? Nakita ko yun eh. Si Inday, gustong puntahan lahat yun, isa-isa. Pati yung lahat yun, gusto niya kayong appreciate. Kaya inangaan ko siya. Si Sarah. Nakita ko sa Australia, lahat. Walang pakialam si Inday. Kahit pawisan siya ng bonggang-bongga, hinihila-hila na siya ng mga tao, smile pa rin. Pero yung nangyari ngayon, di ba? Sabi nga na, we have to move on. No. We cannot move on. Di ba? I will address to you, Congressman Pulong. Okay? I will address this to you directly. Para malaman ninyo so you can improve yourself. Yung mga tao, gumastos ng pamasahe, nagbus, nakita nyo ba yun? Nag-ano ng cake? Hindi, ang hinihingi lang naman ng mga tao doon, nandoon ka naman pala, konting appreciation. Sa mga tao, hindi naman magpapa-appoint yun. At bilang isang leader, kung ako kasi ganito yon. Alam mo, sa bawat grupo, kahit kasi ako, may grupo ako dito sa LA, pero hindi lang ako talaga katulad ng ang gagaling ng mga taga-Europe. Talagang sila nagmi-meeting. Kasi ako, I don't have time for that, na mag-meeting tayo every week. Nakita ko sa Austria. Congressman Pulong, kung nakikita mo, ang mga palangga ko, nandito sila ngayon, nanonood, si Ate Ana, grabe yung mga yan.
Kaya nasasaktan ako for them. Nalaman ko lang kagabi na-inform talaga siya. Ngayon, ito lang yung sa akin. Fine, nagkakaaway-away talaga. Alam mo yan, as politiko ka, hindi pwede lahat kami magkakapareho. One, bukas, ito yung opinion ng isa. Bukas, ito yung opinion ng isa. Pero dapat ikaw yung parang tatay doon, ano ka ng tatay mo, huwag ka sana nagpakita ng pagkampi-kampi. Okay lang kami, magbabakbakan kami kasi mga ano kami, hindi naman kami politiko eh. 'Di ba? Kasi odang nasulsulan, bakit naman siya susulsulan ni Chipmunk? Ano siya, aso? Na pwede siyang sulsulan? Ako, I have to speak up. Kasi ang daming nag-message sa akin. Ano sabi ng mga tao? Vienna. Sabi namin na-receive ako, Switzerland. Mayroon ako na-receive sa Croatia, ma'am. Grabe, nag-spend kami ng sarili naming pera. Wala naman kaming hinihingi. Parang 5 to 10 minutes away lang po ang lapit doon sa Malibel. Hindi man lang kami pinakitaan ng konting appreciation. Wala naman kaming hiningi. Do you think takot ako na magsalta tungkol doon? Yun yung totoo. Na-invite ka, Congressman Paul. Ngayon pa lang, kung ganito ang laban natin, matatalo tayo sa kalaban. Na tayo lang, naghati-hati tayo eh. Hindi ka pwedeng kumampi kay Chipmunk, hindi ka pwedeng kumampi din sa mga grupo doon, hindi ko nga kilala yung iba doon. Dapat ikaw ang nagsama-sama. Hindi po pwede, ay dito ako kay Chipmunk kasi ganito, kababayan ko, ay Bisaya, ito hindi ako kasi hindi naman talaga to taga Davao to mga to, ito kasi mga Ilonggo sila, o mga Ilocano or something, hindi ganyan. Hindi yan, mali yun. Kasi nung kahapon nung nag-vlog ako, binigyan ko lang ng benefit of the doubt na, ay baka may problema lang. Kaso ang katotohanan, inimbita ka pala. Ang sabi mo, susunod ka. Di pinaasa mo yung tao. Although we are not cheering for you para sa presidency, we're for Inday Sara. At yung mga tao doon, nandoon para kay Pangulong Duterte. Ito na nga ginagawa sa atin eh. Pinoproteksyonan na nga namin yung pamilya nyo. Yung kapatid ko, ano-ano nga binibintang sa amin. Maharlika, bayaran ka ng mga Duterte. Kung ano-ano mga kalit yan. Tapos yung konti, ako nga na hindi naman ako politiko. May mga nag-aaway-away. Totoo yun, mga palangga. Sa Austria, nung pumunta, sa Austria hindi masyado, walang mga nag-aaway. Sa Netherlands talaga, pag gusto kong palakpakan, I love you guys. Sa Austria, you are the best. Sa lahat ng inikutan kong bansa na na-meet ko, you are the best. Kasi nagkakaisa talaga sila. Sa Netherlands, ang dami talaga. Ang dami talagang, magkakababayan, mga nag-aaway. Anong sinasabi? Susumbong yung isa. Miss Marlica kasi ganito, ganyan-ganyan. Miss Marlica kasi ganito, ganon-ganon. Sabi ko, pwede ba? You just get along, palangga. For PRRD. Totoo yun. Alam nyo, I have to tell you honestly, kasi hindi ko pwedeng kimkimin yung nalalaman ko eh. Sabi ni June Landelar, 3 days kami nagstay, not enough sleep at pagod na pagod kami. Ayan sila June ng UK. Kaya nasasaktan ako dahil, I'm sorry, kailangan ko, hindi ko pinapalaki yung issue. I am just being me. Na sabi ko, kung ganito pala, na magkakampi-kampi na tayo dahil yung isa nagsumbong na ganito, yung isa nagsumbong na ganito, bullshit. Wala tayong pinagkaiba sa mga dilawan, wala tayong pinagkaiba sa mga bangag. Hindi ganon, Congressman Pulong. Hindi ganon. Nabubwisit sa'yo yung tao, sa totoo lang. Ayan, mag-comment kayo dyan. Lahat kayo na mga nandoon. More than libo-libong tao. Gusto kong kimkimin to eh. Okay? Galing ako actually sa galing ako sa vacation house ko. No? Gusto kong kimkimin kasi hindi maganda, di ba? Na, sila nag-aaway. But, bakit ko kikimkimin ang ito, gusto nyo? Ito, tignan nyo. Babasahin ko. Papakita ko sa inyo. I think they're open naman. Nasasabihin. Ito. Dali lang Ano ang sabi sa akin? Hindi ko ito sinabi sa inyo eh. Okay. Ano ang sinasabi ng mga taga-dahig? Okay. Dali lang Ano sabi sa akin? Okay. Sabi ko, pumunta ba si Kong Pulong dyan? Sabi niya, hindi madam. Hindi siya pumunta sa amin. Ang sabi dito, tapos sabi ko, kaloka, sana naman pumunta siya. Baka naman pumunta sa dyan. Okay. Ang sabi dito, tatakpan ko nga, hindi pala mahiya. Sabi ko, on the way na po siya. Sabi ko, good. Sabi ko, good kung pupunta na siya. Tapos ito
ang oras dito, hindi ko lang, ang oras na to, akin yata to, dito sa Amerika, 8:13 a.m. Sabi ko, so, sino ang nagsabi na on the way na? O, 8:13 a.m. Ah, oh, eto sabi, takpan ko na nga lang. Ay, wag na kasi baka magalit sa akin yung nag-message sa akin. Okay, sabi niya, wala talaga si Pulong, madam. Sabi ko, wala daw talaga si Pulong. Sabi ko, sino nagsabi na on the way na siya? Oo, sabi kasi ni Kuya Ben, ayaw daw iwanan si Chipmunk. Yun daw ang sabi. Ngayon, ito pa. Asan pa yung mga nagme-message dito sa akin? Ito, wait a minute. Alright. Ito ha, ito para malaman ng mga Duterte. So, ma-improve nyo yung mali nyo. 'Di ba? I'm referring to Congressman Pulong, hindi pa ganda ginawa mo. Palangga, hindi pa ganda, pagkakampi-kampi ka, that's very dilawan. And we don't want to support someone na ang attitude ay very dilawan. Na pare-pareho lang tayo. Ano pinaglalaban natin dito? We spend money, you spend money, and si Ate Ana, nag-spend kayo ng pera, nagbabas kayo, nagsiksikan kayo, wala kayong tulog, tapos hindi man lang ma-appreciate yung inyong, ano ba naman yun, 5 to 10 minutes, sabi, di ba? Ngayon, ito sabi niya, ito, ano sabi sa akin? Alright, ito ha. Dali lang, babasahin ko. Okay, dali lang. Marshals. Sabi ko pa ito, Ate Ana, okay lang naman kasi andyan ka naman. Sabi ko kay Ate Ana, andyan siya kayo, no, Ate Ana. Sabi ko, baka pumunta si Pulong dyan. Sabi ko. Tapos sabi ni Ate Ana, pupunta nga. Marshals ako sa gate. Kasi nagsabi siya na pupunta daw siya. Sabi ko, okay, good. Sabi ko. Tapos sabi ko, videohan mo. Videohan mo pagpunta ni Pulong kasi isi-share natin. Na makita natin na ang anak ng ating sinusuportahan nandoon nakiisa. Tapos sabi ni Ate Ana, wala pa. May chika na pinipigilan daw ni Chipmunk. Okay? Tapos sabi nito, uwian na, hindi siya dumating. Okay? Pinuntahan pa siya ni Ben, ganyan-ganyan. Tapos ano sabi? Pigado gid si Pulong, Ilonggo to. Mahina si Pulong. Ang daming nagagalit sa kanyang DDS maisog dire. Dito. Sana, Tagalogin ko na, nagpakita naman siya sa event. Kahit few words lang. Nanghihina, nawala ng gana yung, nilamig kami, sabi ni Ate Ana. Ayan, totoong pangalan niya ni Ate Ana. So, nasasaktan ako para sa mga taong nag-effort. Although, hindi naman natin sila inutusan na, gumawa kayo ng cake para kay PRRD. Pero, ma-appreciate mo yung pagmamahal ng tao. Like, ako nga dito ano bang mapapala ako dito? Di man ako tatakbo. Diba, Ate Ana, nung nandiyan ako, hinihila-hila na ako ng mga palangga, Miss Maharlika. Kasi naniniwala kami kay Pangulong Duterte, naniniwala kami na yung legasiya ni Pangulong Duterte, mananalaytay doon sa kanyang mga anak. Pero yung ngayon, magkakampi-kampi ka, I'm sorry. I don't need to say sorry kasi this is the truth. 5 minutes away lang. Diba? Hindi ka mamahalin ng tao. That's why, si Inday Sara ang minamahal. Pero if you don't care about the feelings ng mga supporter ng tatay mo, din wala naman kami magawa. That's your life. Diba? Nagpasalamat siya, sa video. Because you don't know kung anong nangyari behind the scenes. You just don't know. Kasi wala naman kayo dun Right? Wala kayo doon. Hindi nyo alam yung nasa likod ng camera. Yan ang katotohanan. Matatakot pa ako magsalita kasi baka i-unfollow ako ng mga Duterte supporters. Hindi nga ako natakot, si Bangag. Ang sa akin lang, you improve. 'Di ba? I-appreciate mo yung tao kasi ako galit ako talaga sa yung mga hindi na-appreciate at hindi nga ako politiko 'Di ba? Hindi ka pwedeng magkampi. Kahit alam mo na gusto mo itong mga Team Alpot, hindi ka dyan pwedeng magkampi. Kasi, nakita mo, milyon-milyon ang nagmamahal sa tatay mo. Tapos yung away dyan sa Hague, hindi kayo dapat nagkakakampi dyan. Tignan mo yung isang yung kakampi ni Chipmunk. Nag-aaway din sila, 'di ba? Yung mga pasikat ng loko kay ng loko ng bash sa amin.
ni Spoke Sari Roque. Alam niyo yon, hindi ko na sila sa pangalanan. Nag-away din sila ni Chipmunk. Tapos nandoon sa Malibu, niyakap si Spoke Sari Roque. Anong ginawa ni Spoke Sari Roque? Let's forget the past. Mubo niyakap niya. Kasi nanghingi ng sorry sa kanya. I will do the same. Nasasabi sa amin si Marika, so, sorry, ganito, ganyan, ganyan. I will do the same. Kung talagang sincere yung kanyang pakikipag-sorry, I will do the same. Kasi mga tao tayo, nagkakamali lang din tayo. Pero yung magkakampi ka, to me, that's nakakabawas ng pogi points. Okay? Nakakagalit pati. Kasi, you know, hindi pangit. Why? Kasi I was there. Nakita ko yung mga kababayan natin. Alam nyo, nagtataka nga ako sa inyo eh. Sabi kong ganon. Yeah, sabi na siya na mag-ingat daw. Yun, mag-ingat lang talaga tayo. Nagtataka ako dito sa mga taga-Europa eh, lalo na sa Austria. Nagmi-meeting every week. Tapos ano naman mapapala nila? Mga Austrian niya, mga yan. Di ba, Ate Ana? Mga pensyonado na yung mga yan. Bored lang sila sa buhay nila siguro. Kaya naggagastos na, spend lang 100 plus, di ba, 100 plus euros. Magkano ginastos nyo, Ate Ana? Can you tell me, magkano lahat ginastos nyo pamasahe? Although, uulitin ko, hindi po yan hiningi ng mga Duterte na mamasahe kayo. Kusa yan, ako. Pumupunta ako sa Europa para i-meet ang mga supporters ko at mga supporters ng PRRD. Own money. Because yun yung nararamdaman ng puso ko. Diba? Yun yung nararamdaman ng puso ko na gusto ko makasama yung mga Pilipino. Well, ako kasi, personally, kasi hodang, mahilig talaga kasi ako sa mga party-party ganyan ng mga Pilipino. Wala naman akong pakialam kung politiko, well, hindi nga ako politiko, kung anong mangyari. Basta ako, I'm just having fun with our kababayan. O, tignan mo. Sabi ni Ate Ana, 260 euros, bus and hotel, plus extra namin. 5-10 minutes. Binugo mo yung mga nagmamahal kay PRRD? Pag-isipan mo yon, sir. Hindi ganyan si Inday Sara, although I cannot compare. Magkakaiba kayo, even identical twins magkakapareho. But at least man lang, huwag ka magpapakita ng kampi-kampi. Hindi maganda yon. Si PRRD hindi man ganyan eh. Di ba pinagbabati niya hanggat maaari, mga NPA nga, welcome niya. Doon sa Malacanang. Di ba? Etong mga OFW na to, mga kababayan niyo, na nagmamahal. Ano sabi nila? Kay Sara lang kami. Kay PRRD lang kami, kay Sara lang kami, ayaw na namin kay Pulong. Hindi ba pangit yun? Pamilya Duterte tayo, ang kinikere natin, Duterte. Duterte. No, hindi okay na yan, Neil. Okay? Kalaban natin sila sa tanas, hindi pwedeng okay na yan. We have to correct our mistakes. Hindi pa pwedeng okay. Tignan mo ngayon. Pumunta na naman sila sa yung mang-scam na naman kami. Ang kasama pa si Senator Robin Padilla. Alam naman natin, mga optics lang yan. I-pressure natin ang Supreme Court. Alam din naman ni Senator Robin Padilla na hindi pa papalaya si PRRD. Kaibigan ko yan. Sabi ni Mona, forgive him. Kaya nga natin siya kino-call out. Hindi naman natin siya dito ibabash. Kasi pag nagbash ako, may kasamang mura. Okay? Pero kasi gusto lang natin siyang gisingin. Baka nalulumay siya, meron nga nagsabi diyan. Hindi ka dapat nagkakampi-kampi. Ipakita mong pata. Kahit ako nga eh, may mga nakikita ako, buwisit na ako. Sumbong ganito, sumbong na ganyan. Anong mga sinasabi namin? Kahit dito kami sa LA, may mga ganon. Pwede pa. Diyos ko, mga professional naman tayong lahat dito. Huwag na tayong magsuntukan o mag-aaway dito. Ayusin na lang natin. So, mga palangga, I can say what I want and what I feel. Why? Hindi ako pasahod ng mga Duterte ng kahit kanino. So, pag may nakita tayong mali, maaga pa lang ayusin na natin. Hindi po pwedeng ganyan. Mawawalan kayo. Imagine mo, sino nagdala ng crowd? At alam niyo ang kwento dyan? You know the story? Kung bakit yung 2 o 3 bus, tama ba, Ate Ana? Supposedly doon yun sa Malibu.
Okay? May istorya pa, may backstory pa. Dapat sa Malibuild yun. Kaso lang, meron dun kumita. May kumita, kasi may nagtitinda, may nagtitinda doon. So parang binitbit yung mga tao doon na dapat sa Mali, doon nilagay doon sa Duterte Street. Putang ina. Are you really for your country or for money? We need money. Lahat tayo gusto natin ng pera. Sino ba naman ayaw ng pera? Wag lang tayong ganyan. 'Di ba? Walang tayong actually very disappointing. Okay? Very disappointing. Ako na-disappoint ako. Sobrang na-disappoint ako. Hindi ko pwedeng itago yung nararamdaman ko. Hindi maganda yon. Magkakampi-kampi ka. Kasi dito ako, sigurado ka ba, sir? Na yung kinukwento sa'yo ni Chipmunk, yung pagsisira sa kabilang group, at dapat, as a leader, you're supposed to mediate. Ikaw yung tatay, nag-aaway yung mga anak mo, nagrarambulan eh. Kakampihan mo yung panganay, kakampihan mo yung bunso. Anong gagawin? Sa ng realidad ng isang pamilya, nag-aaway ang panganay at bunso, pangalawa. Si tatay, kinampihan yung panganay. Anong gagawin ng bunso? Nangyayari to, mag-aaklas. Lalayas siya sa bahay kasi feeling niya, aping-api siya, wala siyang kakampi. Kasi panganay lang, lagi si panganay, laging ganyan. Parang hindi siya anak. Ganon sa pamilya. Pag as parent, as tatay or nanay, dapat pantay-pantay ang tingin mo sa mga anak mo. Daming sugat at paso si Ate Rambo. Bakit siya sa kaluluto? Alam niyo ba, madaling araw pa lang, nagtatanga ako si Spook Sariro. Okay, grabe ang tiyaga niya. Matyaga din ako pero hindi kasi tiyaga ng mga taga-Austria. Hapon pa lang. Hiwa ng mga pangsahog. Ganyan-ganyan. Pinakain yung mga tao doon. Bayanihan talaga. Harry Roque spent his own money. Pagdating doon, nag-contribution sila. Nag-contribution yun, mga Pilipino yun. Kaya nasasaktan ako. Kung pwede nga lang mag-iyak-iyak ako dito katulad kay Amy. Kaluluoy, mga ganyan. Which is kawawa talaga yung mga kababayan natin. Ang daming na-disappoint. Kaya sabi ko, dapat ayoko na lang magsalita. Sabi, hayaan mo na lang kasi sabi ko nga, hayaan mo na, tapos naman na birthday ni PRRD. Pero ang dami, overwhelming yung mga messages sa akin. Okay? Na masama loob nila. Imagine mo, Congressman Pulong, pinauwi mo, alam mo niyo mga puyat, umuwi sila ng punong-puno ng sama ng loob sa'yo. It's sure, for sure makakarating sa'yo to. You have to change that. Bumawi ka, andyan ka pa naman sa higi. Bumawi ka. Diba? Ganun lang yun. Kasi kung pagpapatuloy mo yung kampi-kampi, you're out. We're just gonna stick with Sara and Pangulong Duterte. Magkakaiba, sabi nyo, di ba? Sabi niyo, magkakaiba yung magkakapatid. Nagkakaiba din tayo ng thinking. We'll stick with Sara. We'll stick with Pangulong Duterte. Kasi sabi niyo, Maharlika, ganyan-ganyan. Magkakaiba talaga yung magkakapatid. Magkakaiba tayo eh. Doon ako sa nakita ko, nagmahal talaga sa taong bayan. Kaya napahanga ako talaga ni Sara. Napahanga ako ni Inday Sara. Kaya nung nakita, I swear, nakita ng dalawang mata ko na si Sara talagang hinihila-hila na smile pa rin ang lola mo. Picture dito, tinapos niya talaga. Kaya sabi ko, oh my God, hindi ginagawa ng ibang politiko to. Nakatako sa although hindi niya kayo kayang tapusin kasi ang dami naman talaga. Pero Inday, spent hours of hours na ina-appreciate niya yung mga tao. We want someone like her. It's just sad to say. It's just a sad reality. Talagang hindi talaga tayo pare-pareho. So, bumawi ka na lang. Yeah. Bumawi ka, Congressman Pulong. Kailangan mong malaman na maraming nagagalit. Hindi naman nagagalit sa'yo. Masama lang ang loob. Ang sinasabi lang niya, di ba? Ang sinasabi lang niya na, yes, Jojo, that's why I admire Harry and we love him. Of course. Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, kung ganito, kunyari, yung sabi ko nga, walang perfect sa mga
political ano natin, putang ina, political mga partido-partido natin, buiset. Ang ako lang naman, ang role ko, mapapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Wala naman akong pakialam kahit sa inong iupo ni Inday. Si upo niya later on. Pero kung ganito pa lang, although alam ko, pero I really admire that. Ito, don't get me wrong ha. Yung paglabas ng website na Rodrigo Roa Duterte, okay? RodrigoRoaDuterte.com, siblings effort yan. Ayan naman, Congressman Pulong, gusto ko tang palakpakan dyan. Inday, Kitty, Baste, Inday, Kitty, kayo, yan. Na yan, sampal yan sa mga nang-i-scam. Okay? Maganda yan at least na lesson o napigilan nyo yung mga future na pang-i-scam ng mga alpot. Diba yan gayon? Si Alpot, nandoon na naman. Yung nagpakita ng boto. Hindi si Robin, ha? Huwag niyo ma-misinterpret yung sinabi ko. Hindi si Robin na nagpakita ng boto. Diba? Hindi siya. Hindi siya yun. Kasama lang siya. Alam naman natin, Senator Robin Padilla, na sumisip-sip sa'yo yung mga Alpot. I was there. Please, wag ka naman sana magpagamit. I admire you. In fairness kay Senator Robin Padilla, may mga nilalapit tayo dyan na may mga sakit-sakit, which naiinis nga ako kasi dapat hindi na tayo nagte-text na naglumalapit-lapit tayo sa mga politiko. Dapat general yan, automatic yan. Lahat ng mga indigent, lahat ng mga mahirap, proteksyonan ng gobyerno. Ba't wala tayong magawa? Diba? So, alam nyo naman, kahit madala kayo ng maleta ng mga dokumento dyan, bullshit lahat yan. Hindi nyo mapapalaya ang PRRD. At yung petition na inaano ninyo, ito nga si Harry Roque, di ba? Yung si Spokesari, ang sabi is, moot and academic na raw yung kanyang petition para ibasura yung, ano tawagan? Warrant of arrest nitong Huwad Committee. In-explain na ni Harry sa kanyang vlog, hindi sinabi ng Supreme Court yung specific, ano yung mga documents na yung pagkalkal ng yung fishing expedition katulad ng ginagawa kay Inday Sara. Hindi malinaw sa Korte Suprema kung ano yung mga documents, ano yung mga sinasabi nilang moot and academic, bakit ganito kasi hiningan din si Harry ng hindi hiningan. Kinukuha din yung kanya mga not SALN, yung mga bank account and everything. It's the same thing na ginagawa kay Inday Sara. Kung specific sana ang Supreme Court na sinasabi, based explanation ni Harry Roque, dahil kayo, itong maletas kongresistas, hindi tama yung ginagawa nyo ng mga fishing expedition na nire-request nyo, ang bank statement, ang ganito, ang SALN, So, dapat may precedent, pwede nating i-apply kay Inday Sara, as Harry Roque explained. Kaso lang, alam natin sa Supreme Court, marami ring ulul dyan. Yung petition dyan ng mga susubas at mga alpot, di ba? Although wala naman akong karapatan na pigilan si Senator Robin Padilla. Pero just between you and me, kunyari tayo lang dalawa, Senator Robin, alam mo, that this scammer campaign, it's all about alpot. Ano bang ni alpot dyan? Di ba? Although mabait naman si Senator Robin Padilla, pero huwag ka masyadong didikit sa mga alpot, 'di ba? Baka mamaya lumayin ka. Baka lumayin ka niyan. Diyos ko po, kawawa naman si Mariel. Love na love ka niyan. Oh. Now what? Sabi ni Deborah, OFW ako, more than half of my life, millions ang remittance ko. I'm a taxpayer, never ako nakatanggap ng tulong from the present and past administration. Oh, walang alam sa batas yan, sabi ni James. Madaling mauto, hindi siya marunong magsuri ng mga sitwasyon. I-improve din natin. Senator Robin, you just improve yourself like Senator Pulong. Hindi, mahirap kasi yung ngayon pa lang, hindi na natin pinuputol yung mga pang-scam. Is that okay with you guys? Na ginamit yung mga pasabay-pasabay, walang auditing. Sabi nga doon ng mga taga-dahig, oo, may mga bulaklak. Ilang milyon na nakolekta nila. Sabi nga ni Sara, sabi nga doon sa RodrigoRoa.com, wala silang, ang pangalan nila,
hindi dapat gamitin sa, may disclaimer dun sa website, hindi pwedeng gamitin sa pang-sosolicit, donation, panghingi ng donation, pagbenta. Malinaw yun sa sikat ng araw. Ngayon, yung mga tanga na nagtatanggol sa mga alpot, buhay nyo na yan. Right, Janet, Ma'am Palangga, Montalban? Buhay nyo na yan na, ako kasi sabi ko, kung ganito lang naman tayo, na yung susuportahan natin, tapos may makikita tayo, tapos hindi tayo kikibo, it's like patayin nyo na lang ako. Kasi nung ako'y nagsalita laban kay Bangag, ang dami nagsasabi sa akin ng mga palangga na followers, Marlica, wag mo na ano yung si Bongbong, bigyan mo ng chance kasi kauupo pa lang. May nagsabi sa akin, huwag ka lang magsalita kasi powerful na yan ngayon. Ganun-ganun, hayaan mo na lang, you just go with the flow. People that concern sa akin, sabi ko, kung pipigilan niyo ako na magsalita laban kay Bangag, para niyo na rin akong pinatay. Masakit yun sa puso ko. Pero pinigilan ko yung sarili ko na nung may nagtanong pala dyan, the other day, doon sa birthday ni PRRD, I'm really, true to my feelings during the time na let's give Pulong the benefit of the doubt. Right? Na baka masakit lang yung ulo, nalaman namin, invited siya. At nalaman namin, wala siyang sakit. At sabi ang dahilan daw, kakain lang daw, tapos hindi sumunod. Sabi, sige, susunod ako dyan. Ganyan, kakain lang kami ng pamilya namin. Ganito. Although naintindihan ko kasi nag-iingat siya. Hindi ka naman busa-busa pwedeng kumain dyan siguro. Baka, iniisip mo kung worried siya. Pero kasi si Inday Sara kumakain doon. Kumakain doon ng bongga-bongga eh. Diba? Kumakain si Inday Sara. Pwede ka naman kumain doon. Ang daming handa. May lechon, may ganito, may ganyan. Disappointed lang ang mga tao. Hindi ako kasi wala naman ako dyan Kung totoo siya, wala naman, yung emotion ko, wala naman ako dyan, pakialam ko. But, hindi ko pwedeng i-disregard yung emotion ng mga tao kasi nagtatanong sa akin, para naman pamilya ako ng Duterte, Marlica, bakit hindi pumunta si Pulong? Abay, malay ko palangga. Wala akong kinalaman, di ba? Pero sa akin lang, sa bawat grupo natin, alam mo tayo, kahit magbuo tayo ng grupo, later on, may mag-aaway sa atin. May chika na ganito, may chika na ganyan. Sabihin ko sa inyo, sa mga may sa namin sa mga event, minsan ayaw ko si ganito, ayaw ko si ganon, pwede ba? Wag na kayo maging civil na lang kayo kasi ang purpose natin para kay PRRD. Mas maganda yung nagkakaisa kasi ikaw dito, may sabi na, ay ma'am kasi ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Magkasundo na lang kayo, huwag na kayo mag-away, bukas na lang kayo mag-away. Huwag kayo mag-away during birthday ni PRRD. Pwede ba bukas na lang kayo mag-away? At least, di ba? Tapos naraos yung event. My God. Sabi ni Wildflower, si Inday Sara, 2 event ang pinupuntahan nung pumunta sa Kuwait. 2 grupo din yun. O, kita mo talaga, palangga. Kasi, alam ni Inday Sara, si PRRD, alam niya na may faction talaga. May faction talaga. Sabi ko, kahit magbuo ako ng Alindog group dito, kukunin ko kayong lahat, mga kababayan, may mag-aaway sa inyo. May maaway sa atin, may mainis sa akin, may mainis. Ang pwede lang natin gawin, magkasundo tayo. Di ba? Kahit na galit tayo sa mga pagmumukha natin. Sabi ni Ate Ana, 2 lechon, may sushi platters. Okay? Mga humba na 50 kilos, 30 kilos, fried chicken. Grabe, ang dami yung handa. Nainggit nga ako Okay? Sabi ni Deborah, buti na lang, gwapa, always Alindog ni Madam. Nakawala doon ng stress ang Alindog ko. Thank you naman palangga. True, nakaka-disappoint, sabi ni Wani Whips, kahit pa lang 15 minutes, Congress, ganyan. May scotch tape yung buhok ko. Anyway, okay na yon, na-release na natin. I'm not saying this dahil yung maghati-hati. Nasa inyo na yan kung paano nyo i-absorb yung message na gusto ko iparating. I am talking to Senator, o baka mag-senador ka pa, Congressman Pulong. Please, improve yourself. I'm not telling you what to do, but as a leader, ikaw dapat ang mag-unite sa amin. Kasi Odang may chinichismis sa'yo na ganito ganyan, dapat wag sarado yung kabilang tenga mo. Pakinggan mo both parties or you'll talk to Chipmunk. Di ba? Huwag ka magpasulsul dahil sabi na sinulsulan ka daw. Kaya sabi ko, siya aso para masulsulan? Ano ka? Asong tatango-tango? Hindi ka naman ganon. Hindi naman ganyan ang tingin namin sa'yo. So, matkinig ka sa both parties. Ang dami yan, sir. Alam mo, for sure sa Davao, ang daming ganyan, nagati-ati. Kahit naman ngayon Di ba?
Yes, Duterte pa rin tayo, pero kailangan lang natin i-improve yung sarili natin, na hindi tayo dapat nagkakampi-kampi. Alam niyo ako, ang dami kong mga group chats, ang daming mga gano'n, mga nag-aaway. Minsan tatawagan ko, ano na naman pinag-aawayan niyo? Sabi ko gano'n. Totoo yun. Alam yan ng mga taga-Dahig, kasi kasama ako sa grupo. Ano naman mga palangga yung nag-aaway yun? Kasi ma'am, si ganito, si ganyan. Ano ba sinabi, ganyan-ganyan? Pwede ba mag-ayos-ayos na lang kayo, ganyan-ganyan? Total, ano naman tayo, isa lang naman tayo. Huwag na tayo magpakita ng mga ano natin, mga angas natin. Yun ang leader. Di ba? Hindi mo bibigyan ng, yung magkakampi ka, gusto mo saktan yung iba. Then, we're just gonna end our support from PRRD and to Inday Sara and Baste. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Di mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko na maakalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan.